welcome to Going Mental on the Radio with Justin Pignon. Of course, it's Tuesday and welcome to Hypnotic Tuesdays dito pa rin sa Going Mental on the Radio. And time check muna tayo. Ang oras ay 6:30 p.m. Hatid sa atin ng Jungle Adventure. Nakapag-Jungle Adventure ka na ba? Siyempre, dito sa loob yan ng Manila Zoo o sa Picnic Grove, Tagaytay. Tara na, dalhin ang buong pamilya and mag-Adventure Jungle. Adventure Jungle. Yan, at 6:30 na and welcome to Going Mental on the Radio. Kung gusto nyo makisali sa aming talakayan, it's all about hypnosis. Mag-text lang sa 0998-975-1368, 0998-975-1368, and tumawag lang sa landline number 861-6947, 861-6947. And kung gusto nyo makita yung mukha kong gwapo, and mamaya meron tayong co-host dito. Hinihintay lang natin. Papunta na si Ken Sumera, ang ating expert sa persuasion. Pumunta lang kayo sa radio1.com.ph and of course, online ako sa Facebook. Kaya kung may tanong kayo, gusto nyo magpabate, mag-PM lang kayo. And salamat sa paparami na nag-a-add sa Going Mental on the Radio fan page. Maraming salamat. And of course, sa Trans Manila, pumunta lang kayo sa Trans Manila page. Ina-announce namin dun yung mga upcoming seminars namin and meron kaming upcoming seminar pero i-announce namin kung kailan ang date nito, so abangan lang ninyo. And maraming nagtatanong, maraming nabitin sa topic namin ni Ken Sumera last week, which is all about network marketing, and nalaman namin na ang mga listeners pala dito is from that industry. So thank you for listening, and soon ibabalik natin yung topic na yon, and hintayin lang natin sandali si Mr. Ken Sumera. Malapit na siya sa dito sa ating radio station. So ngayon ang topic natin is about hypnosis, and tamang-tama merong dumating na bisita dito. May bisita ako and interesado siya sa hypnosis, di ba? And kasi andito sa studio ngayon kasama natin, syempre, andito rin si Lorraine, andito si Trista, yan. Andito si Jen. Si Jen na may H yung pangalan niya. Jen, galit ka ba sa amin, Jen? Hindi na. Bati mo na kami, Jen. Pinalitan mo na ba yung pangalan mo sa Facebook? Doon, ganun pa rin, Jen pa rin yan. Wag mo ikahiya yung pangalan mo, Jen. Yagi ka na naman sa Thursday pag nandito sila aasarin ka nila. Sabi, Jen, alam mo ba, bago kami bumaba sa elevator, sabi niya, nako, yari yan si Jen, every week na natin aasarin yan. Baka umabsent ka bigla sa Thursday, di ba? And andito rin ang kaibigan ko na si Crystal. Di ba, Crystal? Balita ako may tanong ka daw tungkol sa hypnosis, and ito na ang pagkakataon mo. Kasi, alam mo ba, meron kaming segment kasi, Crystal. May segment kami na bubuksan. Parang magpapapunta kami ng mga live audience, ng mga live listeners, pupunta dito sa station. Tapos live na magtatanong, sakto, nandito ka. But umpisa na natin, and interesado ka interesado ka naman sa hypnosis, 'di ba? Crystal, ano ba? Pwede ka naman magtanong kahit nandiyan ka, okay lang 'yun. Kung nahihiya ka pumunta dito. 'Di ba? Kung nahihiya ka pumunta dito para or makita dito sa live streaming, okay lang kahit nandiyan ka. So, kung may tanong ka, nape-pressure, huwag ka ma-pressure, Crystal. Ito naman. Oo, yan. So, ang hypnosis lang naman para sa mga nakikinig sa atin. Yan, may nag-text. Mukhang may magtatanong sa akin. Salamat pala sa pag-add sa Going Mental on the Radio. Kung may tanong lang kayo, pumunta lang kayo doon, and anytime sasagutin namin yan, pati sa Trans Manila. And meron ba tayong Lorraine, meron ba tayong Hypnotic Fridays ngayong Friday? Meron yan. So meron tayong Hypnotic Fridays ngayong Friday. So ang Trans Manila kasi is nag-organizean palagi every Friday ng get together sa lahat ng mga hypnosis. Ayan. So sa lahat ng mga hypnosis or hypnotism enthusiast, and sa lahat ng mga interesado, and merong nagpapabate. Hi, good PM. Special greetings to Mr. Gerald Macanas. Take care always, and I love you so much. So, I love you daw, Mr. Gerald Macanas, sabi ni Miss Lynn Zabalo. Yan. Thank you for listening, Miss Lynn Zabalo. Kung saan ka man naroroon, salamat sa pakikinig sa amin.
And salamat sa pagte-text. And kung gusto lang magpabate po, mag-text lang kayo sa 0998-975-1368, 0998-975-1368, o kaya tumawag kayo kung may tanong kayo. Pwede kayo tumawag sa hotline number namin na 861-6947. And online din ako sa Facebook, so i-add nyo lang yung Facebook page ng Going Mental on the Radio or sa Facebook ko mismo. Ayan, so ito, ang i-focus natin ngayon is yung mga tanong ni Crystal. Di ba? Si Crystal Agulto. Yan. Schoolmate ko yan si Crystal dati. So, nalaman ko na interesado pala siya sa mga ganitong klaseng sa mga hypnosis, NLP. So, ayan. So, basic, usually naman ang tinatanong sa atin ng mga tao kung ano yung hypnosis Oo, kung ano yung hypnosis. So, ano ba ang hypnosis, di ba? Hypnosis kasi is, kinakausap mo yung subconscious mind ng tao. So, parang, pwede ka rin mag-embed ng commands, pwede kang mag-suggest sa tao, tapos pwede kang magpagawa sa kanila ng gusto mong mangyari. Yan. So, si Crystal siguro meron siyang pakay sa isang tao. Ayan sineset upan ka na ng mic, Crystal. Ayan. Ang galing talaga ni Jehen. Yan. So, Jehen, salamat Jehen sa pag-setup ng mic para kay Crystal. Gusto mo po dito? Ano tanong mo, Crystal? Ayan, sige. Ayan, ang tanong ni Crystal Agulto is, magagamit ba ang hypnosis sa taong hindi mo kakilala? Kaya hindi ka harap. Okay. Kasi, ang hypnosis kasi, pwede yan, combination yan ng linguistics, ng words na ginagamit mo, and yung gestures na pinapakita mo. Pero kung hindi mo siya kaharap, alam mo, possible din yun. Kasi, depende sa mga sinasabi mong words, depende sa kung paano ka na naiintindihan. May mga tinatawag na trance words Kasi ang hypnosis, dinadala mo sa trance yung kausap mo. So, pag sinabing trance, yun yung, kunyari, naglalakad ka sa mall, di ba? Tapos wala ka masyadong iniisip. Naramdaman mo na yun, di ba? I'm sure yung mga listeners natin, nakakanasan nila yung parati, yung parang wala ka sa sarili mo, naglalakad ka, o kaya naliligo ka, o kaya jumijebs ka. Ako madalas, pag jumijebs ako, nasa trance ako Marami akong nagagawang bagong idea habang nasa CR ako. So, yun ang trance. Pero, kaya natin mapapunta sa trance yung isang tao based sa mga sinasabi mo and sa mga nakikita nila. So, kahit hindi mo siya kaharap, pwede. Like, for example, sa phone, pwede mo siyang sabihan na, kunyari, may sasabihin ka lang ng mga ibang inductions na tinatawag. Tapos, mamaya-maya lang, pwede mo sabihin, sleep. Makakatulog na siya. Sa text, hindi ko lang sure. Medyo mahirap sa text. Pero kaya kong gamitan ng power of suggestion sa text lang. So, kaya namin mag-inception na tinatawag o kaya magbigay ng mga ideas. Ayun. Ano ba yung inception? Okay. Ang inception kasi, parang mag-i-embed ka ng idea, mag-i-embed ka ng command, gagamitin mo yung power of suggestion para meron kang maibigay na idea na iisipin nila na sa kanila nang galing yon. Pero sa totoo lang, sa'yo nang galing. Kunyari, nasa sales ka, may binibenta ka. Pero hindi mo naman dinediretso na, meron akong bagong produkto, ganon. Pero, kumbaga mag-i-inception ka na kailangan nila yung produkto mo. So, kunyari, nagbibenta ka ng sabon. Ganon. Ang ganda ng kutis mo Siyempre, sagutin niya, hindi, ano lang to, ganon. Pero, alam mo, meron tayong paraan dyan. Basta parang ganon. So, gagamit ka ng mga words para magkaroon siya ng idea na yun yung kailangan niya. O kaya, love, ganun. Kung gusto mo ma-in love sa'yo yung kausap mo. Yan, madali lang yun. Sa NLP, okay. Sa NLP, meron tinatawag na anchor. Yung anchor kasi, ang NLP kasi or Neuro-Linguistic Programming, yun yung ginagamit ng mga tao or namin para makuha yung loob or mag-inception din ng idea sa kausap. So, may tinatawag na anchoring sa NLP. So, yung anchor kasi, meron kang parang ilalabas na feeling tapos i-inject lang yun sa isip niya hanggang mamaya. So, for example, maglalabas ka ng happy feeling sa kausap mo. So, kunyari, ang kausap ko rin, kunyari, nasa sales.
nagtatrabaho siya kunyari. So, tatanungin ko siya, so, dun sa work mo, na-promote ka na ba? Or nakakuha ka na ba ng malaking deal? Basta something na masaya. So, tapos, syempre, sagutin niya, oo, meron. Tapos, hihintayin mo na yung peak niya, yung may kita mo sa mukha yun na masayang-masaya siya dun sa sagot niya. Dun na ako mag-a-anchor. Yung anchor kasi, meron tatlo yan na basic anchors na pwede mong gamitin. Kasi yung mga tao, iba't iba tayo. Meron tinatawag na visual, kinesthetic, tsaka auditory. Ang visual naman, ito pwede niyo sa mga nakikinig, pwede niyo i-assess kung ano kayo, kung visual, auditory, or kinesthetic. Pero lahat tayo, meron tayo nun. Meron lang isa na nagmumukod tangi. Tama ba? Namumukod tangi, di ba, sa atin. So, ang pinakamalakas sa akin, for me, is yung kinesthetic. Kino ako na tao. Mas gusto ko yung hinahawakan ako. Gusto ko yung parati akong naghahawak, ganon. Yung visual naman, parati tumitingin sa taas. Parati niyang naiisip kung parati niyang nai-imagine yung mga bagay-bagay. Ang auditory naman, pinapakinggan. So, kung tinanong mo, nakapunta ka na ba sa lugar na to? Mag-iisip niyan, isa sideways na yung ulo niya, tapos parang pinapakinggan niya yung pangyayaring yun. So, ang sagot niya usually is, narinig ko na yan. Kunyari, visual naman siya, nakita ko na yan. Ganon. Naramdaman ko na yan. So, malalaman mo kung ganon. So, pero ang sabi, based on studies, most of the people is kinesthetic. So, ako ginagawa ko, nagtatouch lang ako. Ang anchor ko parati sa mga tao is, tinatouch ko yung shoulder. So, kapag naglabas na ako ng happy feeling from them, itatouch ko na yung shoulder niya dun sa peak ng anchor. Para, ang anchor kasi, di ba, sa ship, sa boat, pag sinabing anchor, yun yung binababa nila, yun yung parang handbrake ng ship So, kapag binaba na yung anchor, hindi nagagalaw yun. So, i-anchor natin yung feeling sa mind na yun. So, habang sinasabi niya na masaya siya, tatapakin ko siya sa shoulder, and magmamark na yun sa mind niya hanggang mamaya. So, every time I say something happy or positive, itatap ko lang siya ng itatap. Na kunyari, gusto kong ma-inlove na siya sa akin, itatap ko lang siya ulit. Kunyari, tatanungin ko siya, basta kung may kailangan ka, andito lang ako Tapos itatap ko siya. So, malilipat yung feeling niya sa akin. Yan. Pero, yun yung ginawa sa akin ni Trista. Kaya, yun yung ginawa sa akin ni Madam Trista. Yan, kung bisi-bisihan. So, ayun. So, si Jen, ang ganda ng ngiti ni Jen. Gagamitin na niya yun kaagad sa, manliligaw niya. Ha? Kay Rene. Okay, Rene. Yan. Nag-iisip na si Jen ng plot niya para makaganti kay Rene sa pang-aasar sa kanya. So, yun ang tinatawag na anchoring. Yan. So, mamaya pwede tayo mag-explain further and mag-demonstrate kung ano pa ba yung mga iba't ibang klaseng anchors, di ba? So, Crystal, ano pa ba tanong mo? Ikaw ang pinakauna naming live. So, yun ang basic ng hypnosis. Kasi ang hypnosis, gagamit ka ng words or ng gestures para mapapunta sa trance yung tao. So, kung hindi nyo pa nararanasan yung trance, pwede kayo mag-recall na, kunyari, lutang kayo, wala kayo sa sarili nyo. Kasi, sabi nila, kapag nasa trance tayo, we are highly suggestible. Yun, yung pendulum na tinatawag, yun yung yun yung dating ginagawa ng mga tao para maparating ka sa trance. Kasi di ba aantukin ka kapag gumagano ka. So kapag malapit ka na dun sa delta state yan, so mapupunta ka na sa trance na tinatawag. Pero ngayon, meron ng mas madaling paraan na hindi mo na kailangan mag-ganon-ganon. Yun yung ginawa ni Jason na hindi ko alam kung pwede ko ituro lahat kasi pero may may tinuro kasi yung kaibigan namin na at kasama sa Trans Manila and yung founder ng Trans Manila na si Jason Principe na nagkaroon kasi siya ng basic hypnosis seminar last time. So wala ako noon pero I'm sure yung mga tinuro niya is yung kung paano mo madadala sa trance yung tao. So basically ang hypnosis kasi is tatanggalin mo siya sa usual state niya. So gugulatin mo kumbaga. 'Di ba? Ano nga palang ABC noon? Anong ABC? Yon, absorb attention, kukunin mo yung attention niya. Next is bypass critical factor. So, gugulatin mo siya para biglang parang, ano nangyayari? Ganon. And C is, yun, stimulate the unconscious mind. Correct, yan. So A is absorb attention. Kailangan makuha mo yung attention niya.
B is bypass critical factor. Yun yung paborito ko, yung B, iba-bypass mo yung critical factor. So, first is absorb attention. Siguro pwedeng lalapitan mo siya, eye to eye contact kayo. Next is B, iba-bypass mo yung critical factor. Kailangan guluhin mo yung utak niya. Yun yung ginagawa ng mga nambubudol-budol, kung napapansin niyo. So, guguluhin mo yung utak niya hanggang sa kasi yung mind natin, na yung attention ng mind natin, konti lang yung kayang ma-absorb niyan in a few minutes. So, kaya mo parang ma-overwhelm yung mind niya hanggang sa pwede mo na siyang masuggestan or masabi kung anong gusto mong sabihin. Kaya, kung napapansin niyo lahat ng mga nabubudol-budol, isa lang yung sinasabi, parang wala ako sa sarili ko nun eh. 'Di ba? Parang nagulat nga ako kung ba't ko binigay yun sa kanya eh. 'Di ba? So, naalala ko tuloy, in-invite ako dati sa palabas na kalye. Si Atom Araulio yung host doon. Challenge nila ako na mambudol-budol. Kasi yun yung panahon na this was a few years ago, yun yung panahon na usong-uso yung mga nambubudol-budol eh. So tapos challenge nila ako, sige nga, mambudol-budol ka. So, hindi ako marunong nun. Marunong ako sa hypnosis, pero hindi ko alam yung ginagawa ng mga nambubudol-budol. Pero sabi ko, challenge accepted. Sige. Kasi magandang experience yun eh. So, ang ginawa ko, nag-research ako. Kasi naghanap ako ng nambubudol-budol talaga. Nagtumambay ako sa may Cubao, may mall doon. Kasi nabalitaan ko kasi, doon madami daw nabibiktima ng budol-budol doon. So, tumambay ako doon. And based sa knowledge ko sa body language, nag-observe ba lang ako kung sino yung mga pwedeng nambubudol-budol dito. Nakita ko a few people, pero meron talaga akong nakitang isa na yun talaga yung ginagawa niya. Gina-bypass na yung critical factor, tapos natanungin na, uy, kamusta na si Mark? Ganon. Yun yung tanong niya, uy, kamusta na si Mark? Siyempre, ako may family member ka na Mark. Diba? Makukuha mo na kagad yung loob niya. Tapos mag-goal ka na lang, kunin na yung phone mo, ganon. So, nagtanong ako sa kanya. Sabi ko, linapitan ko siya, sabi ko, uy, ang galing nung ano mo ah. Bala ko kasing mag-venture sa ganyang negosyo. Sabi ko ganon. Pwede mo ba akong turuan? Sabi ko, pwede mo ba akong turuan? So, tinuruan niya ako. So, binigyan niya ako ng mga tips, ng mga ano. And nalaman ko, yung ginagawa pala nila, may kinalaman din sa hypnosis. Oo. So, kaya kung nababalitaan nyo, meron kunyari, nabiktima ng hypnotismo, kinuha yung mga gamit. May nakita ako lately, ganun na nagagawa talaga sa masama kasi binabypass yung critical factor, ina-absorb yung attention. Yung pag-absorb ng attention, yun yung, uy, kamusta na si Mark? Tapos bypass critical factor, tatapikin mo siya, shake hands, i-jolt mo yung hand niya, magugulo, tapos magbibigay ka na ng suggestion, di ba? Akin na yung pera mo, ganoon. O kaya, uy, kailangan ni ano ng pera, kailangan na asawa ko ng pera, baka pwede mo naman ganun. So, yung mga typical na sinasabi ng mga tao, kasi pag na-bypass na yung critical factor mo, hindi ka na makakapag-isip. Magiging parang bukal sa loob mo lahat ng mga ginagawa mo. So, yun yung isa sa mga ginagawa nila. Tapos, nung nandun na kami sa set, parang sinabi ko sa team nila, o sige, sinong gusto nyong target dyan? So, sila yung namili kasi kapag ako yung lumapit, baka isipin nila, kasabwat ko or something. So, sila yung pinapili ko dun sa kalye. Tapos, yun, linapitan ko. Tapos, in-apply ko lang yung mga tinuro sa akin nung bago kong friend noon na nambubudol-budol. In-apply ko lang lahat. Tapos, gabi, nagulat ako sa naging ano. Pero pinactice ko muna siya few times. Binabalik ko naman yung mga gamit. Huwag kayong mag-alala. Pero, nung time na yon, binigay sa akin lahat. Yung shades niya, phone niya, yung wallet niya, yung hawak niya. So, binigay lahat. Pero maya-maya, binalik din namin. Kasi gusto nila, kaya nila pinalabas yung episode na yon para magkaroon ng awareness din sa mga tao tungkol sa mga modus ng budol-budol. So, yun, ginawa ko. Nung tinuro nila yung tao, di syempre, yung logistics na tinatawag, tinignan ko muna yung paligid, yung pag-approach ko sa kanya. Yung pag-approach ko sa kanya, yung tinatawag na over-the-shoulder approach. Kasi, ang sikreto sa pag-approach ng tao para hindi ka maging threatening, kailangan hindi nakikita yung buong katawan mo. So, pumunta ako sa gilid niya,
Tapos kinamusta ko siya, may hawak akong newspaper. Yung hawak kong newspaper, binaypas ko yung niya critical factor. So nakuha ko na yung attention niya, lumapit ako sa kanya, tumingin ako sa kanya, pinahawak ko sa kanya. Bro, pahawak naman sandali, oh. Tapos yung pagkahawak niya ng newspaper, kinuha niya, doon ko na na-bypass yung critical factor. Tapos, shinake ko yung hand niya, ginolt ko. Tapos, doon ako nagbigay ng mga embedded commands na tinatawag. So, ay, hindi ko pwede sabihin. Kasi kapag sinabi ko on air, baka bukas dumami yung mga nambubudol-budol bigla. So, hindi ko pwede sabihin, sikreto ko na yon. And hindi ko i-share yon kung ano. Kasi nga, kailangan niya. Kaya rin natin nabuo yung Trans Manila para magkaroon ng awareness sa mga tao na hindi lang sa masama ginagamit yung hypnosis. Yes, oo. So, kunyari nakikinig kayo and gusto nyo kaming imbitahan na mag-talk sa offices ninyo, sa schools ninyo, we are welcome to do so and just contact Trans Manila, the Trans Manila page, and mamaya ibibigay ni Ken Sumera yung number niya para or yung number ni Lorraine, mamaya ibigay natin and para malaman ninyo kung paano nyo makakontakt yung Trans Manila. And meron kaming tinatawag na Hypnotic Fridays. Every Friday yan, nag-get together lahat ng mga every other Friday, so nag-get together ang lahat ng mga hypnosis and NLP enthusiasts and pinag-uusapan lang namin ang hypnosis. And kunyari meron kayong problema, meron kayong pinagdadaanan, pwede niyo i-share doon for free and merong solution yan palagi based on hypnosis. And yan, so kung gusto niyo magtanong tungkol sa workshops ng Trans Manila or kung may gusto kayong tanongin na sa mga one-on-one, kasi sa Trans Manila meron kaming mga conversational hypnotist doon and meron kaming mga hypnotherapist. So isa doon si Jason Principe, si Strix Toledo, si Kitty, yan ang mga registered hypnotherapist namin. So kung kunyari gusto ninyong magtanong kung paano sila ma-contact, mag-text lang kayo sa 0915-871-1333. Yan, o 0915-871-1333. Yan ang official number ng Trans Manila. And kunyari, wala kayong ginagawa, may this Friday, yun, kunyari wala kayong ginagawa this Friday, pwede lang kayo pumunta sa Hypnotic Fridays and announce lang namin kung saan na ito kasi mag-iiba yata ng venue. Ayan na, nakikita ko na si Mr. Somera. And mag-iiba to ng venue, so mag-like lang kayo sa page ng Trans Manila. Announce namin kung saan ito. And pero most probably around Ortigas area lang ito. And if you have so any coffee shops in Ortigas, so pumunta lang kayo doon and you are welcome to ask questions. This is for free. Tara, Ken, upo ka na dito. So and this is for free. You are welcome to ask any questions kapag pumunta kayo sa Trans Manila. And of course, introduce ko na. Andito na yung pinaka-hinihintay natin. Wow. Yan. Kasi Ken, pinag-usapan natin is hypnosis. Kasi may dumating akong bisita. Yan, si Crystal Agulto. Hi, Crystal. And she is very interested sa hypnosis. Wow. And other stuff. Yung ibang stuff, yung other stuff, hindi natin pwede banggitin on air. Mamaya yan sa after ng show natin. Marami siyang itatanong sa atin. Si Garnick ako dun so paisip ako. so interesting. And yung isa doon, Ken, forte mo. Okay. Okay. Alam mo na yun. Yun. So, mamaya after ng show, pwede natin pag-usapan yan, di ba? Sige. So, anyway guys, andito na si Ken Sumera, ang ating persuasion expert. Hanep. Kamusta ka naman, Ken? Hindi na DM, no? Ha? Hindi na DM. Persuasion. Kasi, next time na yung DM, di ba? Atin lang yung DM. Nag-aaral pa ako. Pero kaya mo na yun eh. Para sa listeners, ano ba yung DM? Sasabihin natin? Okay na. Ang DM is deception, di ba? Deception Master. Ken Sumera. And, sige. magaling din dyan si Ken sa deception. Okay. Pero deception in a good way. In a good way. Yeah? In a good way. Kasi minsan pag sinabi nating deception, medyo nakakatakot eh. Oo. Saan yun nga? Persuasion na lang. It's some sort of mas maganda siya pakinggan. Yes, so When we use manipulation, sometimes people think about hypnosis as
form of manipulation in a Yes. way. Iniisip nila baka pag na-hypnotize ka, pag nandun ka sa state ng trance na tinatawag, baka pwede ko nang hingin yung details mo talaga. Yun, oo. Yun naman, nililinaw lang natin sa listeners na ano yan, depende kasi yan sa, hindi lahat ng tao ay suggestible. Oo. Suggestible. So, may iba't ibang tao, may mga, karamihan ng mga tao nakakausap ko or nakikita ko sa daan, highly suggestible sila. Kasi, Lalo kapag naglalakad, no? yeah, kasi nandun sila sa tinatawag natin na parang naka-autopilot or trance. So kapag naka-autopilot ka, nasa trance ka, 'di ba? Oo. Kasi hindi ka nag-iisip eh. Hindi, blanco ka lang. Blanco ka. For example, ako, nagda-drive ako. I mean, naka-autopilot lang ako. Parang hindi ko na alam. Automatic na lang, nakaka-uwi. Magugulat ka na lang, nasa bahay ka na. Lalo pag lasing ako. Okay. Oy, sa mga nagda-drive, don't drink and drive. Don't drink and drive. Ako naranasan. Pero naalala ko tuloy yung autopilot na yan, nag-work sa akin. Kasi may talk ako dati. May talk ako sa Pampanga. Nakita doon sa isang talk mo, nag-autopilot ka rin eh. Oo, yun. Bilis eh. Pag nagtotalk ako, tapos kunyari time constraint na, kaya ko na mag-autopilot, alam ko na yung mga sabihin ko, hindi na ako nag-a-adlib-adlib. Pero nung may talk ako dati sa Pampanga, tapos hanggang madaling araw yun. So kailangan ko umuwi kasi kinabukasan, may talk ako ng 7 a.m. So umuwi ako from mga 2 p.m. Antok na antok ako. Grabe, nakakatulog ako sa daan habang nagde-drive. Pero nakauwi ka pa rin. Nakauwi ako. As in, nagugulat siguro mga ilang 10 seconds. So, sa mga sa metaphysical, minsan sinasabi na natin yan na, uy, ginaid ka ng guardian angel mo. Yun, diba? Meta. Yan, isa yun sa mga interesado din yata si Crystal tungkol sa mga metaphysical, diba? So, yun, nagulat ako kasi straight line pa rin yung pag-drive ko kahit nakayuko na yung ulo ko. Pero, matanong ko lang, Justin, in terms of hypnosis, saan mo na siya nagamit? Ako, sa ngayon, sa sales talaga eh. So, ako yun, sales din, and minsan, hypnotherapy, or usually, lately, nagawa ko to sa isang friend ko. He wanted to ask me about how to gain more confidence. Maganda yan. So, gumamit ako ng NLP techniques na natutunan natin siyempre sa mga mentors natin. Oo, sa Trans Manila. Sa Trans Manila, salamat. So, gumamit ako ng tinatawag natin na timeline. Timeline, okay. Timeline. So, ang ginawa ko sa kanya is, syempre, tinanong ko muna, ano yung mga bagay, bakit niya feel sa sarili niya, bakit hindi siya confident. Tapos, syempre, dinala ko siya sa state ng trance. Afterwards nun, nandun na siya sa state ng trance, pina-visualize ko sa kanya. Okay. Yung past niya. Okay. Kasi usually pag ako nagko-console ako ng tao, may consultation na ganun, minsan hinahanap ko muna yung root eh. Hinahanap ko yung root. So yun yung kung bakit mo ginamit yung timeline kasi kailangan mo mahanap yung root kung bakit. Oo, hinahanap ko yung root. So sa mga nakikinig, pag sinabing timeline, ibabalik mo talaga siya sa past. Kung iisa-isahin mo, ano nangyari nung okay, parang throwback Thursday yan. Parang sa Facebook, meron tayong Facebook timeline, Facebook wall, di ba? Yung timeline, pag in-scroll down mo, makikita mo yung mga 2005, 2009, makikita mo yung nangyari sa kanya. So, ginagawa ko, binalik ko siya sa past para ma-relieve niya yung happiest moment. Yung pinaka-moment na sobrang confident siya. Oo. So, pinarelieve ko sa kanya mga 3 state yun eh. So, kumari, first time yan sinagot nung niligawan niya. Nung graduate siya. Oo. Or first time, nung pinuri siya ng nanay niya. Tapos, nung pinabalik ko talaga siya dun sa moment, pinarelive ko ulit sa kanya yung situation na yun. Tapos nung habang nililive niya yung situation, may ginawa ka bang anchor? Oo, habang ang anchor, gumamit ako ng kinesthetic anchor. Kinesthetic, oo. Nagdikit ako sa kanya habang
nandun siya sa feeling na yun na sobrang saya, sobrang confident niya. Oo. Ang ginawa ko is prines ko yung medyo dito sa shoulder, yung dito sa malapit sa elbow. Malapit sa elbow, sa likod na dito. So, medyo kasi pag pinisil mo to sa mga online viewers natin, pag pinisil mo to, mararamdaman mo medyo masakit eh. Oo. Maaalala talaga. Pero, mararamdaman. bye-bye, Jehen! Bye-bye. So, yan. Sa Thursday na lang ulit, Jehen! Bye-bye. Ayun. So, yan. So, pag pinindot mo kasi ito, mararamdaman mo talaga. Oo. So, every time that you feel this sensation, Yes. okay, you will feel more confident. Oh, so ang ginawa mo is conscious anchor. Conscious. Oo. And the more confident you are, the more you realize that everything is fine, everything is good, everything is so nice. So, actually, in-explain ko na yung anchoring kanina. Pero nakalimutan kong banggatin, meron dalawang kinds of anchoring. Una is yung conscious o yung sinasadya mo. Pangalawa is yung unconscious o hindi mo sinasadya. Yung unconscious kasi, ito yung tipong kunyari, may naginig kang music, tapos bigla kang nalungkot. Yan. So, yun yung mga natural anchor na nangyayari sa atin araw-araw. Yung kunyari, meron kang naramdaman, binash yung shoulder mo, tapos may alala kang bigla. Diba? So, yan yung mga unconscious. Pero yung sinasadya naman or conscious anchor, yun yung ginawa ni Ken. Yung tatapikin mo talaga siya, or gagawa ka ng sound para sa mga auditory. Nagagawa mo to eh. Nakikita ko yung mga every time na kunwari, you're saying something na gusto mo mag-stick na good. I mean, nagtatap ka sa ano. Yung gano'n naman, nung una kasi, conscious, minsan sinasadya ko nung una. Pero hindi ko alam kung bakit ngayon, nagiging natural na lang sa akin na you feel good. Oo, di ba yan? So, kung may sinasabi akong something important, nagiging natural sa akin na magtatap ako para tumatak sa kanila. Pero hindi ko sinasadya yun. Hindi ko alam kung siguro naging innate na sa akin. Kasi lalo na kunyari marami kang kausap, hindi mo sila mahahawakan kasi isa-isa. Hindi. Kaya ang ginagawa ko is yung auditory anchoring na tinatawag. Minsan kasi may napansin ako kasi hindi ko lang sa network marketing or sa sales or sa real estate, may mga nakita ako na minsan naiisip ko touchy lang sila eh. Yung tipong, ay alam mo sir, alam mo kasi sir, ganyan. Tapik sila ng tapik. Minsan ang problema kasi doon, pag sumobra ka kasi, over na. Kasi lahat ng tao meron niyang limit eh sa nararamdaman ko na yung tipong alam niya yung ginagawa niya. Sablay na siya sa akin kagad. Yun lang kapag kapag napansin ka na, di ba? Wala na, hindi mo na magagawa yung gusto mong gawin kapag nag-anchor ka. Yung sa hypnosis naman din, may nakakita ako at may nagtanong sa akin, Ken, pag natutunan ko ba ang hypnosis, hindi na ako may hypnotize? Tingin ko may hypnotize ka pa din. Medyo, sa mga nag-hypnosis na talaga ng medyo matagal na, I mean, alam mo na kasi yung languaging, yung routines, or yung patterns. mapapansin mo na kung sinisimulan ka na bang i-hypnotize, di ba? Mapapansin mo yun, di ba? Pero bago natin, may question tayo. Yan. So, sabi, Sir Justin, good PM po. Kung kaya ng NLP na magustuhan ka ng tao, kaya din ba yan pang-iwas sa ayaw na tao? Pabati din daw kay Andy and nakikinig kayo sa Bulacan. Salamat sa pakikinig, Jay, and binabati ni Jay si Andy. Okay, J08. Thank you for texting, Jay. Ang ganda ng pangalan ni Jay kasi... Si Andy ba ay babae o lalaki? Teka, Andy. Sige. Jay, meron kaming pustahan ni Ken kung babae. Babae. Tingin ni Carla, babae. IE, tama. Babae. Kung Y, lalaki. Andy. So, sabi ni Carla, babae. So, tingin ko din, babae si Andy. Sige, sagutin natin yung tanong niya. Paano sa pag-iwas? Kasi kanina, in-explain ko kung paano ka magugustuhan ng isang tao. Yung like me. Like me or yung maglalabas ka ng happy feeling. Well, if you agree with me in ways na you agree with me, right? Yes, yan. So, yung mga languaging na tinatawag na pwede mong gamitin. Pero ang tanong ni Jay, kung pwede rin ba yun gamitin para mapalayo sa'yo yung taong ayaw mo? Pwede, Jay. So, paano ba, Ken? Ikaw, anong suggestion mo? Usually, sa understanding ko dyan and
association ang gagawin natin. Association. Kaya associate natin sa isang bagay na ayaw nung tao na yon. Ikaw. Yun, tama. Kasi kung kanina, in-associate mo kasi yung ginawa ko din sa association din. So kung in-associate mo yung magandang bagay sa'yo, this time, yung pangit na bagay, pwede mo i-associate sa'yo para layuan ka niya. Minsan mga kabataan days ko rin, may mga joke kami magkakapatid or mga tropa-tropa na ang joke namin is, pag nakikita kita, sumasama yung chan ko. So, ibig sabihin, kung pwede ka tumiming na every time na masakit yung chan niya, magpakita ka sa kanya. So, para ma-anchor sa'yo na sumasakit chan mo. Oo, pwedeng ganun eh. Or pwede ka rin kasi yun, sa sarili mo yun no? Mindset mo yun. Pero ano kayang pwedeng gawin na para siya mismo yung lalayo sa'yo? Una, para usually, kilala mo rin tong tao na to usually. So, para lumayo siya sa'yo, alamin mo kung ano yung talaga nakakapikon. Kasi for example, hindi naman sa pang-aasar sa ibang friends natin sa sales. For example, alam ko ayaw niya yung networking. Kukulitin ko siya ng networking. Tama. Sobrang ayaw. Hindi na ako makakausapin. So, una, siguro pwede mo rin gamitin yung timeline na tinatawag. For example, yung sitwasyon, kasi tingin ko yung sitwasyon ni Jay, maraming pwedeng isipin eh. Pwedeng yung sitwasyon niya, meron siyang ex na lumalapit sa kanya. Oo, na ayaw niya. O kaya kaibigan niya, nag-aaway sila or sa girlfriend niya may dumidiskarte na tipong gusto niyang palayuin talaga. Gusto niyang palayuin talaga. So, una, alamin mo kung ano yung nakakainis, kinaiinisan niya, tapos i-associate mo sa'yo. Oo. 'Di ba? Na yun yung gustuhin mo para sa yung kunyari sa point of view niya, yung gusto mo, yung ayaw niya, parang ganoon. Mga ganun eh. 'Di ba? So, itutuloy natin yung discussion natin mamaya about hypnosis. Magbabalik ang Going Mental on the radio in a few minutes. Alright. Ang larong minahal ni lolo't ni lola, nanay at tatay. 80 taon nang nagbibigay ligaya sa mga Pilipino. And for the new generation, introducing the Mini Sweepstakes Game. Ang 5 piso mo may chance ang manalo ng 80,000 pesos sa monthly Mini Sweepstakes draws ng PCSO. Dito sa Mini Sweepstakes Game, 5 piso mo may panalo. Tickets are now available at the PCSO main office, all PCSO branches, sweepstakes agents, and selected lotto outlets nationwide. Okay, who wants to solve the problem on the board? Mama! Sige, Samora, to the board. Ay, sorry! Aray, kamay ko! Sorry, excuse me. Maraming lugar sa bansa, siksikan sa classroom. Kaya ang PAGCOR, katuwang ng gobyerno, ay naglaan ng 5 bilyong piso para magpatayo ng mga classrooms para di na magsiksikan ang mga estudyante. PAGCOR, building lives that build the nation. I'm gonna miss you, Sam. The way you touch me and comfort me when I'm sad. And the way you smile. And the way you dance around when you're happy. Kayo ba ay binabagabang ng kahapon? Kayo ba ay nagmahal, nagtiwala at nasaktan? Narito na ang Sentiments of the Heart. I cried a tear. You wiped it dry. Samahan namin kayo para inyong makamit ang kaluwagan ng puso at liwanag ng isip. Sentiments of the Heart. Ang Sentiments of the Heart ay pagpapayo kasama ang mga awiting muling magpapatibok ng inyong puso. Sentiments of the Heart. Sentiments of the Heart. Kasama si Binibining Laila D. Lunes hanggang Biyernes, alas 7:30 hanggang alas 10 ng gabi. Dito pa rin sa himpilang kakampi ng masa, ang bagong DZME 1530, ang Radyo Uno. Sentiments of the Heart. Sentiments of the Heart. Once again tonight.
Capital Broadcasting Center. DZME 1530. Ang Radyo 1. Welcome back, and nandito pa rin tayo sa Going Mental on the Radio with Justin Piñon, and it's Hypnosis Tuesday. Kasama natin si Ken Sumera. Yan, dating DM. Ngayon, persuasion expert pa rin. Diba? Yan ang isa sa mga forte ni Ken. So, kung gusto nyo makisali sa talakayan namin, napakaganda ng topic. Nag-enjoy kami kasi syempre, hypnosis and NLP. Mag-text lang sa 0998-975-1368. 0998-975-1368. And yung landline number natin is 861-6947. 861-6947. And kung gusto nyo makita yung pagmumukha namin guwapo, pumunta lang sa www.radiouno.com.ph. Merong live streaming doon. Na-embed mo na yun, ha? Ha? Na-embed mo na Oo, alam na nila yun. Yung pagsabi ni Justin ng guwapo, yung may emphasis na Ng guwapo? yung pagsabi ng guwapo. Yan. So, salamat sa pakikinig. And gusto ko nga palang batiin si Kuya Guard nasa baba. Natawa ako sa kanya kasi nung paakyat ng elevator, linapitan niya ako, sabi niya, "Sir, di ba ikaw yung nagbabasa ng isip? Napanood kita dati." Oo, napanood daw niya ako nung nag-drive akong naka-blindfold. Sobrang natutuwa pa rin ako doon eh. Up to now, hindi ko alam. Hindi mo talaga alam. Tinatanong, sobrang hindi ko pa rin alam. Yan. So, si Tristan kayo nasa ako, uy, kinikilig, may nakakilala sa kanya. Yan. So, Kuya Guard, salamat sa pakikinig sa Going Mental on the Radio. Yung binabanggit niya kasing show yung sa Mentalismo, yung special na ginawa namin sa GMA dati. Drive ka ng naka-blindfold. Oo, tapos naaliw din daw siya kasi meron akong ginawa doon. Nagbebenta ng fishball. Tapos sinapitan lang namin, hinulaan ko kung magkano yung kinita niya ngayong araw. Ang galing nun Oo, so tinanong ko, "Kuya, isipin mo lang kung magkano yung kinita mo ngayong araw." So, huwag mo sabihin sa akin kung gusto mo mag-double check, bilangin mo yung pera mo. Pero tatalikod ako, hindi ako titingin. Next time, testing natin yan. Oo. Sige. Yun, so, ginawa niya, nagtago siya, talagang tinago niya pera niya, binilang niya, tapos pagharap ko, yun, yung usual stuff na ginagawa ko, binasa ko yung body language niya, tapos nahulaan ko kung magkano yung kinita niya ngayong araw. So, ayoko tanungin kung paano. Ayoko tanungin kung paano yan. So, pero it's for me to find out na lang. Yun yung naalala mismo ni Kuya Guard, tsaka yung nag-blindfold guard. Isa yun sa mga tumatak din sa mga tao. Nag-drive ako naka-blindfold. So, ako sa akin, yun nga. Mukhang nasagot naman natin. Jay, nasagot ba namin yung tanong mo? Kung hindi namin nasagot, mag-text ka lang ulit. Gusto rin namin malaman kung babae ba or lalaki si Andy. Pero, hindi, babae nga. Babae. Babae ba daw? Na-confirm ba natin yan? Yan. So, may mga nagte-text pa sa atin. Yan. Hello. Salamat sa pakikinig, Richard Calub. Father Richard Calub. Pakibati naman daw si Pamelo Arnaiz Rudy. Rudy Tamsis. Yan, Tamsis. So, si Pamelo Arnaiz, si Rudy Tamsis, pinapabati ni Richard Calub. Yan, kala ko founder from pala, sorry. So, pinapabati. Dikitan mo ng anchor. Dikitan natin ang anchor. Sa lahat ng narinig ang pangalan nila on air, you would feel good. Yun. Kaya ganda ang araw mo ngayon. So tuwing sinasabi namin yung pangalan nila, you will feel good. Yan. So salamat sa mga ayan. Okay. So nag-reply si hindi pa pala nag-reply. Hindi pa. Oo. So naalala ko lang. Ang ganda nung topic din namin nung Thursday kasi nakita ko yung tawa nila Sir Alex tsaka ni Carla. Bato niyo yung topic namin nung Thursday kasama yung Comedy Cartel. Sige. Alam ko Ken makaka-relate ka dito. Ikaw masarap ka din kausap tungkol dito. Kinikilig nga ako, ano kaya to? Kasi nagkaroon ng balita na rinape nung tao yung kambing. Kambing ba 'yon? Baka. Okay. Nabalitaan ko yun. Oo. Ni-rape daw niya yung baka. Tapos, yun na yung naging topic namin. Kung tama bang gawin yun. Tapos, kung sino ba talaga ng rape. Baka naman yung baka yung ng rape dun sa tao. Tingin ko yung tao ng rape. Kasi, sa totoo lang, ako napaka-weirdo kong tao. Hindi naman sobrang weirdo. Sobra-sobra. Oo. So, yung mga ganyang bagay sa internet, pinapanood ko yung mo. mga yan. May kasama pala ako kasi nung nasabi kong may napanood akong kabayo. Meron pang isda. Meron pang isda. Meron pang manok. Ang dami. Sobrang paano dami. Naman? Ayun, isa pa.
paano kung hindi naman rape yun kung gusto din nung baka? Ang problema kasi, ito yung medyo problema doon Oo, hindi naman nagrereklamo daw hindi yung baka. makakapagreklamo nga yung baka. Tama naman yun eh. Oo. Tsaka hindi rin kasi minsan may nakikita tayo, pinapasok pa yung kamay doon sa loob para linisin. Para linisin naman. Para linisin. So, hindi natin malaman yung rason kung bakit. Baka siguro naisip lang niya na Urge talaga. Experiment. Pero tingin mo based sa mga research mo, bakit nagagawa ng mga ibang tao? May isa akong malaking katanungan dyan eh. Baka Kasi- daw nagamitan ng NLP nung kuya kaya hindi nakatanggi yung baka. Oo. Kasi actually, sa totoo lang, kung papansinin natin yung sinasabi ng baka kaagad, Oo. ayaw niya kaagad eh. Ayaw niya. Oh, no. 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 Wala ka naman narinig, yes. Wala naman agad, no. Ganun No. agad, no eh. Oo. So, rape yun. Rape yun, rape. So, sabi ng magaling na si Ken, Meron pang isa. Meron pa. isa. Ang tanong kasi dun, paano nalaman yun? ng mga tao, Oo. Kasi, Oo. kung ako yun nandun sa sitwasyon niya at gusto kong gawin yun, itatago mo yun eh. bakit ako nakita? Ang tanong doon, paano? So, oo nga, Unless na palagi niyang ginagawa. may nakakita pala, no? Unless na palagi niyang ginagawa yun. Oo nga naman, mahilig talaga siya sa mga... Oo. Pero against ka ba sa mga ganon? Yung, Hindi ako against. Hindi ka against. Kasi sa akin, trip mo yan eh. Oo, tama. Trip. Kung walang basagan ng trip, di ba? So, Pero yun, animal rights, kasi syempre may mga friends tayo. Baka naman daw po yung baka, yung nag-NLP kay Manong. Oo, tama. Sabi ng aking sa Meet the Zohan kasi, yung Oo. movie ni Adam Sandler, yung kambing naman. yung may gusto. Oo. Yan, so usong-uso yan ngayon. Sabi nga breaking news daw, nagkaroon daw ng anak yung baka. Matagal ko na inisip yan eh, yung mga crossbreed. Half human, half baka daw eh. May debate niyan sa online eh, Oo. kung saan daw ba nanggaling ang humans. Kasi syempre iba-iba yan eh. Ano yung missing link? Syempre, Meron nga mga daw, creationists na naniniwala sa gawa tayo ni God. Syempre, meron din mga iba gawa Science, tayo ni evolution. Oo. Okay. Pero meron nga daw missing link na nakabasa din ako ng ganyan. Kasi bakit, di ba, Lumayo na tayo sa topic natin. kasi kung makikinig kayo or mag-research kayo, nagsimula yung life sa water eh, di ba? Hindi, depende sa belief ha. Ako, respeto tayo. Okay, ibang depende sa yan. belief yan. Pero based din sa research ko, pero hindi ko naman sinasabi na yun yung totoo siguro. Pero nanggaling sa water, tapos pumunta sa land, natutong maglakad, tapos hanggang sa nagkaroon ng ibang species. Kaya na-intriga ako dun sa baka eh. Oo. Ang luwag nun. Ang alin? Ano yung maluwag? I mean, Kumbaga, kung ikaw yung lalaki, mag-e-enjoy ka ba? hindi ko Ganon? nga alam eh. Pero, ang tanong din dyan, bakit niya ginawa yun? Wala na ba siyang mahanap na babae? Meron din nag-make love sa kotse. Napanood ko na yun. Meron din, kasi Hindi ko napanood, pero nabalitaan ko lang. merong maraming tao kasi yung nai-inlove din sa mga inanimate objects. So, yung na-inlove sa inanimate object, kuwari sa kotse, meron din sa pillow, sa So, figurine. possible talaga Meron na ng ma-inlove kinasal. ka sa mga... nabalitaan ko din. Meron ng ng kinasal sa inanimate object. Hindi Sa anime pa. Hindi talaga sa anime. Oo. So, hindi natin maiintindihan kung ano yung tumatakbo sa isip nila. Pero wag na natin basagin siguro yung trip nila. Respeto kasi, I mean, ikaw may sarili kang trip, may sarili Oo. akong trip. Basta wala ka lang tinatamaan na Or tinatapakan na ibang tao. o Ayos ibang lang hayop. Okay lang. Kasi baka may asawa yung baka eh, di ba? respeto na lang. Respeto na lang. Yan, so, Kasi sabi nga niya, no. Oo, so, yun. Balik tayo sa topic natin. Sige. Kasi napunta na tayo dun sa baka. I'm sure pag-uusapan namin ulit nila rin yan sa Thursday. Kasi every Thursday, Comedy Cartel Day yan. So, ang kasama natin dito sila, Ganed, Jai Garcia, and ibang members ng Comedy Cartel. Sige, hypnosis. Balik Hypnosis tayo. So, And naging running topic kasi namin yan dahil ang dami din nakikinig nung Thursday. May mga nagtatanong talaga. sige. Nakakatawa. Sa mga magtatanong pa, magtanong lang kayo. Open So, minsan, Ken, sali
balik ka sa amin pag Thursday. Pag nandito ako sa Ortigas area. Sige. Yan. So, ang topic natin, mabalik tayo sa hypnosis. Kasi, sige. andito kasi si Crystal, yung kaibigan ko. Interested siya sa mga ganun. And nakikinig pala yung kaibigan din namin na sila Walter, si Richard, Raquel, tsaka yung asawa niya na si si Sam. Si Sam, yan, nakikinig sila sa atin. So, salamat sa pakikinig. Andito si Crystal ngayon. And na interesado siya sa hypnosis at sa mga ibang bagay. Yung sa hypnosis, sa sleep, actually, minsan nakikinig talaga ako ng sleep tapes, kung tawagin. Sleep tapes, okay. Sleep tapes. Yun ba yung mga anong pinapakinggan mo? Kasi meron akong na-encounter, pure sound lang siya. Ayun, iba yung pure sound, pero iba yung merong hypnotic suggestion sa loob. So, meron akong napakinggan na sleep tape na tipong yung tunog niya, waves lang. Oo, waves lang. Pero may nagsasalita. Yun, yung ako dati nag-enjoy ako dun sa mga ganyan, yung sleep tapes. Sa mga nagsasalita. Sige nga, demo Ken. Yung tipong ang marinig mo diyan puro mga hypnotic words. Tapos yung nagsasalita, nandun siya sa delta state. So, meaning nun, yung tipong, alam mo yung feeling na sobrang antok na antok ka. Yes, oo. So, yung boses niya ay malalim, relaxing, at sobrang mahinahon. At nararamdaman mo dahan-dahan sa sarili mo na ikaw ay nare-relax at nag-e-enjoy habang lumalakbay ka sa kalawakan. Parang nakakatulog na ako So, dun, kung Ken. nai-imagine mo at nararamdaman mo yung mga bagay sa paligid mo, lalo kang marerelax. Kung ano man ang mga tunog na marinig mo maliban sa boses ko at sa tunog ng alon, lalo ka lang marerelax at aantokin. Nung marerelax. Hanggang sa, wala na, tunog ka na. Hanggang sa mararamdaman mo na wala ka ng problema. Ano daw? Hindi. Baka para kay Carla. Parang manyak ba? Manyak ba? Yeah. So, yun. So, isa yun sa mga relaxing tone. Kasi dapat malumanay yung boses mo para makaramdam ka ng pagiging malumanay. Di ba? Na nakasakausap mo. Malumanay. Oo, malumanay. So, maraming tapes na mga ganyan. May na-encounter ako sa YouTube. Madami din eh. Madami. Nag-search talaga ako sa Spotify. Para mahirap sa Spotify. matulog eh. Merong album doon na puro mga ganyan. So, mga hypnotic or trance tunes para makatulog ka. Tama. Ako dati kapag meron akong naramdamang sakit, kasi dati madalas ako mag-heartburn bago ako operahan. Yeah, EFT. At saka meron din akong pinapakinggan. Nawawala siya. Yung EFT, kahit ang tagal ko na siyang alam, hindi ko pa rin siya ma-explain. Ang hirap pa-explain na ako. Ang hirap eh. Mayroon. Ako kunya ipa-explain mo sa akin ngayon. Chakra points. Oo. Meron yung pinapatap yung dito. Dito. Una yung karate chop muna eh. Karate chop. After dito, I truly love and accept myself. I truly love and accept myself for who I am and anything that, habang sinasabi niya yung mga ganon, may tinatap siya. The pain siya. in my right tooth will instantly go away because I love myself. Dati, bago ako mag-perform, bago ako mag-talk, yan yung ritual ko. Confidence ko. I sometimes do that to instantly gain confidence. Yes. Ang galing, no? Meron pa. Pero nag-iba na ako ng ritual. Mas nag-work for me. Kasi, hindi ko pwede sabihin. Okay. Medyo, ako rin, medyo may ganun. Alam na daw ni Crystal kung ano. Ritual yun. Ritual. Yeah. So, yun. So, may tanong ka pa ba? Meron yan. Yun. Depende yan. Gaano daw katagal? Kasi minsan, lalo na sa hypnotherapy, minsan may ginagawa yan yung deepening. So, Lorraine, na-experience mo na yun sa deepening, di ba? And meron din kaming yung kaibigan namin na si Darren Brown. Kaya niya magpa-trance ng tao ng 1 araw, 2 araw, 3 araw. Tulog lang. Ganon. So, hindi ka magigising.
hindi ko mag-gauge. Oo depende. Depende. Actually, yung mga snap inductions, pwede mo siyang patagalin siguro in mga 5 minutes hanggat di mo pa ginigising or wala kang ginagawa or yung paligid mo walang ginagawa para gisingin siya. Sa akin, pwede ko i-deepen eh. Ano paano? Oo. Ganito yun. Hindi sila gumagamit ng sleep oo. Hindi sila gumagamit ng mga transwords din. Transwords lang Oo. sila eh. Ginugulo nila yung utak mo. So, ABS yan eh. Absorb attention una. Yun yung unang ginagawa. So, pag nahuli na attention mo, kasi nawalan ako ng pera or nabutas yung gulong ng ano namin. Ito yung pera na hawak namin pang ganyan. So, na-absorb yung attention mo dun sa may problema siya at meron siyang hawak na malaking pera. Susunod yung bypass critical factor. So, up to around 3 to 5 lang ang kaya i-take ng conscious mind natin eh. So, usually 7. So, minsan, habang tinatapik-tapik kita at ang dami mong iniisip, naguguluhan ka. So, tapos susunod yung suggestion. Mag-insert na ako ng suggestion. Yung inception na tinatawag din. Yeah. So, deepening na rin nandun. So, ang ginagawa ko, pag, kuwari, mayroon na ako ng patulog na tao for hypnotherapy, pwede ko talaga patagalin. Kasi sasabihin ko, the deeper you go, the better you feel, the better you feel, the deeper you go. So, habang nandun siya sa state ng relaxation, papalalimin ko lang yun. As you go down the stairs, you see a flight of stairs. At each step you go, the more relaxed you feel. Ang ginagawa mo lang naman kasi parang gina-guide mo yung subconscious mind niya, no? Kung anong iisipin, kung anong nararamdaman mo. Tapos, meron pa kasi isa, yung papatulugin mo siya. Ako yun yung ginagawa ko. Pag sinabi mo sleep, makakatulog siyang ganun. Pero, kausap mo na yung subconscious mind niya. Pero, syempre, for you to do hypnosis and to put a person into trance, kailangan kasi na-experience mo rin siya. Yung trance, tama. So, I felt very, very conscious nung na-trance ako. Ito, may tanong tayo, sabi, Sir, paano kapag hindi masyadong sumusunod yung under ng hypnosis, magiging effective pa ba yun? Hindi. Kapag hindi sumusunod, hindi na, ibig sabihin, wala sa kanya yung problema, nasa iyo. Hindi mo siya na-trance ng maayos. Hindi mo siya masyadong conscious yung niya eh. Marami pa siyang iniisip. Habang nagsasuggest ka, the deeper you go, the better you feel. Baka nag-iisip siya ng fishbowl. So, usually, pag ganon, wala sa kanya yung problema. May mali kang nagawa. May hindi ka pa nagagawa. Wait. Meron ako yung isang magandang example dyan. Ano? Okay. Nangyari to sa dati, nakita ko to eh. May nag-hypnotize. Babae. Babae yung nang-hypnotize? Oo, babae nag-hypnotize. Tapos, yung lalaki, siya yung hini-hypnotize. Oo. So, ngayon, anong nangyari? Yung lalaki? Sleep siya. Hindi sabi niya sa lalaki, sleep. Oh. Usually, kapag nang-hypnotize ka, tapos sabi mo sleep, papasandalin mo siya sa shoulder mo. Ngayon, sa iba ba niya nasandal? Hindi naman. Okay. Sa shoulder lang din. Pero, sa shoulder, may ibang mga emotions. Tama. Lalo lang kapag babae ka, tapos lalaki, syempre may ibang papasok na emotion yan. Nakita ko rin to sa both guys naman din. Paano naman? Iba eh. Tropa, naglolokohan kayo. So, syempre, may halong ego din na nandun eh. Na parang hindi effective yan. So, sa akin, number one is I get permission first eh. I get permission first na would you be willing to go into trance? Kasi ano yan eh, I don't usually do the stage type na tipong okay, biglaan. Ako naman yun yung ginagawa ko, stage naman. So, kunyari may aakit na tao, volunteer. Yeah. Hi, I'm Justin. Tapos yun na, ABC na. Boom, sleep. Tapos magugulat na lang sila, tulog na sila nasa stage, nakaganon. Tapos kahit anong pwede may pagawa, pwede. Pero syempre hindi ko naman sila pinapahiya. Usually, ang ginagawa ko naman, nagbibigay din ako ng hypnotic gift. O kaya nakita ko yung video mo, yung ginawa mong manok, yung isa. Oo, yun. So, may ginawa ako dati for flipish.com. Ang pangalan naman, Going Mental din sa Flipish.
pina-clock like a chicken ko mga 2 to 3 people Naging yata. manok. 5 sila, pero 3 naging manok Oo, talaga talaga. eh. Naging Tapos kung gusto niyo makita, naka-online pa yata yon kasi Oo, nasa nandun yung step by step kung paano ko Tapos ginagawa. gawin mo yung isa, gawin mo baka yung isa. Baka naman. Baka. Tapos dumating yung lalaking mahilig sa baka. Nako, yari tayo. No! So yun, naging manok sila, yung isa naman pinastock ko, hindi sila makatayo. Yung isa nakalimutan yung pangalan niya. Ay, na-share ko na yan sa listeners natin pero share ko ulit. Sige. Yung nagturo po sa akin ng hypnosis ay si friend natin, si Mark Jason Principe. Yes, si Jason Principe. Mentor ko siya isa siya sa mga mentor ko sa hypnosis. Yes. Actually, ako din, kino-consider ko na rin siyang mentor ko ngayon. Kasi dati, may alam ako sa hypnosis, pero wala akong structure. Wala akong core. So, nung nakilala ko si Jason, binigyan niya ako ng structure tsaka ng core na mas nagagawa ko na ng maayos. Hindi ako naniniwala sa hypnosis noon eh. Kasi yung utak ko sobrang parang, hindi, kailangan ko muna ma-prove to. Hindi pwede yung nakita ko lang sa TV or nakita ko lang sa video. Effective na. Paano to ginagawa? So ngayon, ang nangyari, si Jason, gumawa siya ng class. Ayan, may instance ba na yung... Ito, may tanong tayo ulit. Ang dami nating taga-tanong. Na hypnotize. Sir, may instance ba na yung hypnotist siya yung na-hypnotize? Pwede siguro. Pwede yun. Lalo na kunyari maganda yung hin-hypnotize Lalo mo. na pag love yan. Kasi love is the best hypnosis. Oo. So, kunyari lang hypnotize ka tapos maganda yung hin-hypnotize Nakatingin mo. ka sa kanya, di ba? Sabi mo, look into my eyes. Tas Pero ikaw pag yung- tingin ko, Ikaw yung nabihighani. wow. Diba? I'm in love. So parang wala na. So, pwede speaking yun, of pwede. Jason pala, may libro din siyang lumabas. Bakit Masakit Masakit Magmahal? Magmahal? And kasama din yan yung libro ko na 3-hit combo. Available na siya sa lazada.com.ph. Ang Lazada is our official online distributor. Yeah. So, habang wala pa siya sa bookstores, punta lang kayo sa lazada.com.ph. Yun, yung naalala ko, yun nga, sabi ko, sige nga, dalhin nyo nga ako sa state ng trance, i-hypnotize nyo nga ako. So, nagpa-hypnotize ka kay Jason. Nagpa-hypnotize ako kay Jason. So, hindi ako naniniwala. Sabi niya lang is, Ken, punta ka dito sa harap ng stage. So, punta ako. Live niya. May mga Live tao to, na may seminar to eh. Okay. Seminar to eh. So, nandun ako sa harap ng tao. Biglang, sabi lang niya, ito, Justin, tingnan mo. Ayan, press my palm. Ganun ginawa niya eh. Pines niya. Yung palm press. Pagka-press ko ng palm niya, look into my eyes. Look into my eyes. Look into my eyes. Follow. Press harder, press harder. Habang nakapress ako dun sa kamay niya, pagbitaw niya ng kamay niya ng gano'n, nagkaroon ako ng sensation of falling. Bumababa. Ay, Falling. nice. Oo. So, sa sobrang dami na tumatakbo sa utak ko nun, sabi lang niya sa akin, ginawa ko na yung bato ko, sleep. So, nakapatong na ako, nakapatong na yung ulo ko sa shoulder niya. Oo. So, pero conscious ako eh. Alam mo yung nangyayari Alam sa ko yung paligid. nangyari. Sabi ko, sige na nga. Sabi niya, sleep. Sige na nga. So, wala, akala ko naglokohan lang eh. So, sige, sleep. Sige, okay. Nung nandun na ako, nagbigay siya ng suggestion. Ano sabi niya? Ang sabi niya, you will only hear my voice and my voice alone. Any sound besides my voice will make you go deeper and deeper in a state of relaxation and trance. Okay, so, nandun na. Ang linaw ng boses niya. Kahit madaming tao, siya lang naririnig ko talaga. So, parang na-disregard mo yung Na-disregard, malinis talaga. So, Malinis. nangyari talaga na parang natatrans ka pag nakikinig mo yung ibang tao. Tapos, ang explanation, ang gagawin niya kasi doon, amnesia. So, may papakalimot siya sa akin ng isang bagay na alam ko. Ano yung nakalimutan mo nun? So, ang sabi niya nun, you will forget the number 3. Okay. Number 3 was not part of your learning curve. Natatandaan ko siya eh. Oo. Tapos, Number 3 will not be, you remember to forget and forget to remember. Number 3 is not part of your system. Number 3 is you could not remember anything. Number 3. So ako naman, syempre, medyo naglalaro-laro lang ako. parang go with the flow So ka lang. ako naman, ang salita ko, 3. Yung sa isip mo, sa isip mo. Kasi gusto mong kontrahin yung time na yun. Kontra ko siya eh. Now, sabi niya, when I snap my fingers, you will wake up. Okay. Okay, and you will feel wonderful again, and blah, blah, blah. So, okay, Ken. Okay, boom. Wake up. So, how good you feel? How good are you feeling, Ken? Well, okay naman. Siyempre, wala naman nangyari. So, conscious ako the whole time eh. Tapos sabi niya, Ken, pwede mo ba itaas yung dalawang kamay mo? Oo. Yung sa harapan mo lang. So, gumanon ako. Pinabilang niya ako. Okay. 1, 2. Nung pagturo niya dun sa 3, wala
Wala akong masabi. As in, pero nasa mind mo yung number 3. Wala. Wala talaga. Hindi, wala eh. Wala. Parang nakalimutan mo talaga. wala. Blanco siya eh. So, turo siya dito. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tapos yung 3, wala talaga. Wala. So, pinabalik niya. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. As in, nakalimutan mo. Wala. 2, 1. Wala. Tapos, So, paano mo naalala ulit yung 3? Ginising ka Binalik niya ako sa trance. Tapos, pinaalala na niya. You will remember the number 3, number 3. Galing. Binalik lang niya. Iba talaga kapag na-experience mo So, mismo. nung na-experience ko siya, sabi ko, mag-aaral pa ako. And nung ko time to. na yon, Gusto ko to. skeptic pa si Ken. Sobra. Tapos skeptic. nangyari sa kanya. So, ano pa kaya sa ibang tao, di ba? Like, the same explanation that I could give sa mga friends natin na nakinig last week sa network marketing. Oo. I did not believe in network marketing. Tapos ngayon, Yung mga taong negative, pag na-convert mo yan, Oo. sobrang positive niya. nice. Oo. Kasi nasagot mo na lahat nung And meron objections. tayong part 2. In fairness, madaming nakinig nung time na yun. And marami nag-PM sa akin na ba't hindi natin itutuloy yon. So, itutuloy natin yun. Pero next week may guest tayo, si Kowi Buwa. Si Kowa Buwi. Isa sa mga sikat na ano yan na speakers Okay. na galing pa siya sa ibang bansa. So, andito siya ngayon. So, and contributor siya sa book ko. Okay. Ayan. So, abangan natin yun. And meron pa tayong announcements? Meron pa tayong Hypnotic Fridays? This coming Friday, announce ko lang, first of all, if you want to know more about neurolinguistic programming, how to program the mind, hypnosis, and other stuff regarding sales, persuasion, you could just go to Facebook and search Trans Manila. That's TRANCE Manila. Okay, nilinaw ko lang yung spelling. And join lang kayo dun sa group na yon and ask anything. Meron din kaming free sessions for life coaching, love coaching, business coaching. It's for free. We do it every other Friday. So this coming Friday, meron tayong Hypnotic Fridays. Saan na ba venue natin this Friday? To be Stay announced? tuned. To be Okay. announced. Yeah, So, kung gusto nyo malaman yung venue, pumunta lang kayo sa Trans Manila it's page. free, It's Yes. free. It's I-like free. nyo lang yung page or mag-join lang kayo dun sa group. Ina-announce namin Yeah. doon kung Yeah. saan. Kasi usually dun kami sa Emerald pero nag-decide kami na mag-iba ng venue. Lumipat Oo, mo na. para maiba naman yung... Kasi dumadami na yung tao. So, kailangan natin ng ibang venue para makater lahat. So, abangan lang ninyo kung saan. And of course, ano pa ba? Ako, yun lang. Sa mga life coaches, psychiatrists, psychologists who are listening, Tama. we have something in store for you. We have a hypnotic conversational hypnosis certification program. Yes. So, if you want to be a professional hypnotherapist, Yes. this is your chance to join kasi may dadating dito na from the HEA or Hypnosis Training Academy na finound ni Igor. Isa sa mga iniidolo at sikat na hypnotherapist. One of the best. One of the best sa buong mundo. So, you could use it sa field nyo, sa life coaching, psychotherapy, Yes. sa mga nag-aral ng psych. It's something like a masteral degree. Yes. So if you are a working psychiatrist already, you are still welcome to be part of this kasi additional learning to for you. And this is a certification training. Program. So after this, you are going to be a certified hypnotherapist. So if wala ka pang degree or whatever, okay lang. Okay lang. Pwede pa rin. Kasi after this, pag certified ka na, pwede ka na magtayo ng clinic mo. Yes. Kasi matututunan mo yung lahat ng kailangan matutunan. And this is for 6 days. And this is a big event. A big event, yes. So maraming sasali na pupunta at mag-a-attend ng mga psychologists, psychiatrists, mga life coaches na sa buong Pilipinas. And we are proud to say that we are the organizers, Trans Manila and 7 Prime. So we hope that makita namin kayo doon. Yes, and thank you Ken for coming again. Thank you. Crystal, sana marami kang natutunan. And mamaya mag-uusap pa tayo. Thank you very much for listening. Always remember to keep going mental. And one last thing, your mind is next. Ang larong minahal ni Lolo't ni Lola, Nanay at Tatay. 80 taon
taon nang nagbibigay ligaya sa mga Pilipino. And for the new generation, introducing the Mini Sweepstakes Game. Ang 5 piso mo may chance ang manalo ng 80,000 pesos sa monthly Mini Sweepstakes draws ng PCSO. Dito sa Mini Sweepstakes Game, 5 piso mo maipanalo. Tickets are now available at the PCSO main office, all PCSO branches, sweepstakes agents, and selected lotto outlets nationwide. Capital Broadcasting Center. DZME 1530. Ang Radyo 1. Binapanan, inuunawa, minamahal, tinatampanan ang sinuman, walang katulad ang iyong